Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito, ang salita ng Diyos. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay, ang salita ng may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese ng Cubao. Pagnilayan po natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa ating ebanghelyo, siguradong maraming tao ang galit na galit kay Levi, dahil sa kanyang propesyon bilang naniningil ng buwis. Ang kanyang kinukolekta ay napupunta sa mga Romano, hindi sa mga Hudyo, kaya tinuturing siyang isang traidor ng bansa. At hindi lang yan, alam ng mga tao na ang kanyang paniningil ay may kasamang malaking patong. Kaya naman dahil sa korupsyon, ang tingin sa kanya ng karamihan ay makasalanan. Yung mga eskriba at pariseyo ay mapagmata at sila ay lumalayo kay Levi. Siguro pinag-usapan nila si Levi bilang isang masamang tao. At maraming paninira at pambabatikos na ginagawa laban sa kanya. Pero si Jesus ay naiiba. Makikita natin sa ating ebanghelyo, nilapitan niya si Levi. Kinaibigan, binigyan ng pagkakataong tumulong sa misyon bilang kanyang alagad.
Kumbaga, hindi lang lumayo si Jesus, bagkus tinulungan niya si Levi na magbagong buhay. Kaya naman noong natulungan niya si Levi, inaya rin ni Levi ang kanyang mga kasamahan na sumunod din kay Jesus. Kaya anong punto para sa atin ngayon? Mas mainam ang kumilos at tumulong kaysa bumatikos lamang. Mga minamahal na kapatid, kadalasan kasi may tukso sa ating tumulad sa mga pariseyo tuwing may nakikita tayong mga taong makasalanan o mga taong nagkakamali o nawawala ng landas. Napakadaling pag-usapan ng mga taong ito, no? Siraan sila, husgahan sila. Ngunit kung ito lang ang gagawin natin, nagkakasala na tayo, hindi pa natin natutulungan ng tao na magbagong buhay. Baka magandang isipin tuwing may binabatikos tayo kung nakakatulong ba talaga tayo na magbago ang taong iyon o hindi. At kung hindi naman tayo nakakatulong, bakit pa tayo maninira? No? Ito yung ginawa ni Jesus. Hindi lang siya bumatikos o lumayo, kundi talagang umakay siya at tumulong kay Levi. Ginamit ni Jesus ang mga doktor bilang isang halimbawa. Sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ang manggagamot, hindi lang pinapagalitan yung taong may sakit. May ginagawa siyang konkreto upang tulungang maibalik sila sa tamang kalusugan. Halimbawa, yung doktor nagbibigay siya ng gamot o kaya inoperahan niya yung may sakit. Sa madaling salita, kumikilos ang doktor kaya siya'y nakakatulong sa mga may sakit. Ganon din ang sinabi ni Jesus. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Kung lahat tayo ay mababait at banal na, bakit pa kailangan si Kristo? Bakit kailangan pa ng misa? Bakit kailangan pa ng simbahan? Pero dahil tayong lahat nga ay makasalanan, tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan, kailangan magtulungan tayo lahat na magbago at mas mapalapit pa sa Diyos. Kaya kung may nakikita tayong nagkakamali, huwag pagchismisan. Sa halip, hikayatin natin na magdasal, maglingkod, mangumpisal, magbago. Nang sa gayon, nakakatulong talaga tayo sa halip na nakakasakit lamang. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, paano ako nakakatulong sa konkretong paraan sa mga taong nawawala sa landas?